Alam nyo ba na mayroong dark theory ang tungkol kay Dora? Siya pala ay isang bulag. Si Dora ay isang batang Latina na mahilig mag-explore, like mag-travel at mag-adventure ng kung saan-saan. Na-discover si Dora, isa sa mga sikat na network, ito ay ang Nickelodeon at nakilala siya noong 2000. Ang full name naman ni Dora ay Dora Marquez. Nagmula siya sa Costa Rica na kung saan ang bansang ito ay mayaman sa kagubatan. Kaya naman mapapansin nyo na si Dora ay laging nasa jungle or kagubatan. Noon ay ang kanyang palabas ay mapapanood lamang sa loob ng paaralan ng mga bata sa kanilang bansa. At nang makilala siya ng Nickelodeon, doon ay sumikat ang kanyang palabas at pinamagatan itong Dora the Explorer. Ang series na Dora the Explorer ay lalo itong sumikat dahil kinakausap ni Dora ang kanyang mga viewers. Ngunit nakatingin si Dora sa kawalan o ang kanyang paningin ay walang direksyon. At ito na ang dark theory tungkol kay Dora. Siya ay isang batang babae na bulag at mayroon din siyang mga sakit tulad ng hydrocephalus. Hindi normal ang kanyang ulo at mayroon din siyang dementia, problema sa pag-iisip. Kaya mapapansin nyo na si Dora ay malaki ang kanyang ulo at mayroon din siyang ADHD. Hindi niya makontrol ang kanyang mga ginagawa at iba-iba rin ang kanyang emosyon. Yan ang mga kondisyon ni Dora. May best friend din si Dora na unggoy na si Bots. Ipinadala siya ng kanyang mga magulang upang maging gabay kay Dora. Si Boots lang ang laging pinapakinggan ni Dora at sinusundan tuwing naglalakad sila sa kagubatan dahil nga si Dora ay bulag. At ito pa ang nakakatakot na kwento tungkol kay Dora na isa pala siyang witch o mangkukulam. Kaya mapapansin nyo sa kanyang palabas na nakakausap niya ang iba't ibang mga hayop dahil ito pala ay kanyang kinulam para makausap niya. At ito pa, may kaibigan din si Dora na lalaki na kanyang isinumpa dahil nagkaroon sila ng problema. Ito ay si Swiper, na naging hayop at pinangalanan niyang Swiper the Fox. Kaya laging lumalapit si Swiper kay Dora ay upang makuha ang gamot na potion sa loob ng bag ni Dora upang maibalik ang kanyang dating anyo. Kaya laging nag-e-explore si Dora ay dahil gusto niyang i-enjoy ang mga natitira niyang oras dito sa mundo dahil sa kanyang mga sakit. At pinapayagan siya ng kanyang mga magulang na magpunta ng kung saan-saan. Ano sa tingin niyo? Naniniwala ba kayo na si Dora ay isang bulag at mangkukulam? Isang babae ang naimbitahan sa isang kasal upang umawit, ngunit nadiskubre niya ito na ang ikakasal at ang mga bisita ay hindi pala ito tao, maliban na lamang sa kanyang mga kasama. Ito ang kwento ni Nora. Noong 1997, kabilang siya sa pinakasikat na banda mula sa Kuwait. Isang gabi ay may tumawag kay Nora mula sa isang babae at iniimbitahan siya na kumanta sa isang kasal. Malaking pera ang inalok at ang ibabayad sa kanya. Nagdadalawang isip pa si Nora dahil wala ito sa kanyang schedule. Dahil sa pakiusap ng isang babae ay pumayag na siya at gaganapin naman daw ang kasal ng gabi. Dumating sila ng alas 10 ng gabi sa event place. Bumungad sa kanila ang napakalaki at napakagandang mansyon at ayon kay Nora, ito daw ang pinakamagarang kasal na kakantahan nila sa isang event. Pagpasok nila sa mansyon ay iba ang kanilang naramdaman doon sa loob at nakipagkamayan pa nga si Nora doon sa babaeng nag-imbita sa kanya, pero napansin niya na yung kamay ay parang buto o kahoy na wala itong buhay. Sinimulan na ni Nora ang pagkanta kasama ng kanyang team. Sa una ay normal lang ang kanilang sayawan. Ngunit habang tumatagal ay nagbabago na ang kanilang mga sayaw. Ang iba ay may tumatalon-talon at ang kanilang kilos ay parang mga hayop na. Nagtataka si Nora na bakit kakaiba ang kanilang kasuotan at masyadong mahaba ang kanilang mga buhok. Isa ang nakapansin sa mga kasama nila at bumulong
at sinabi na tingnan niyo ang kanilang mga paa. Dumating na nga ang bride at groom at umupo sa harap ng estatwa na mukhang demonyo. At ang mga sumasayaw ay nagsisigawan na at nanginginig na sila sa takot at bumulong naman si Nora sa kanyang mga kasama na magpatugtog daw sila hanggang sumikat ang araw at yun lang ang tanging paraan para makalabas sila ng buhay. Halos 5 oras na silang nagpapatugtog habang nakikita nilang sumasayaw ang mga nakakatakot na itsura ng mga engkanto. Sabi daw ang mga engkanto ay kayang magbalatan yung tao pero hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga paa. Hanggang dumating ang 4:00 ng madaling araw, nagsialisan ang mga engkanto at unti-unting dumilim ang loob ng mansyon. Kaagad naman na tumakbo sila palabas at paglingon nila ng mansyon, naging isa itong abandonadong bahay. Habang nasa kalsada na sila ay may nakasalubong silang isang lalaki at ikwinento nila ang buong nangyari. Pero ang sagot ng lalaki nito sa kanila ay lalong nagpahindig ng kanilang takot. Ikwinento na matagal na palang abandonado ang bahay na yon at hindi pa siya ipinapanganak ay wala nang nakatira doon. At ang gabing yon ay hindi makakalimutan ni Nora at ng kanyang mga kabanda ang nangyari sa kanila at ipinangako nila na kailanman ay hindi na sila tutugtog o mag-perform. Kung sa'yo nangyari, ano ang iyong gagawin?